Pakinggan nyo. 10:25. Nakita na ron? 25 ba? 10:25. Chapter 10, verse 25. Bago tayo matapos, punta na tayo sa provision. Basahin natin sabay-sabay. Huwag nating pabayaan ang ating pagtitipon daya ng ugali ng iba, kundi palakasin ang loob ng isa't isa, lalong-lalo na kapag inyong nakikita na papalapit na ang araw. Alright. Asan ang rebellion dyan? Ito. Huwag. Pag sinabing huwag, bawal. Huwag kang papatay. Huwag kang magsisinungaling. Huwag kang magdanakaw. Pag sinabing huwag, don't, ibig sabihin nun, may pagbabawal. Ang sabi ni Pablo, huwag ninyong pabayaan ang pagtitipon. Alright. Huwag ninyong pabayaan ang pagtitipon. Ayoko magpagtipon. Ayoko. Hindi ako dadalo. Ayoko. Natapat ako eh. Hindi ako dadalo. Ang tanong, rebellion ba yun? O hindi? Dahil sa rebellion. Bakit? Ayaw mo magpasakot eh. Alam mo, araw ng pagkukulong, ayoko dumalo. Ay kapag sabi ayoko, ay hindi ka napasasakot. Ayoko sumunod, ibig sabihin. Pag ayaw mo, that is rebellion. And when you are rebel against the will of God, that is sin. Ang tawag doon, kasalanan. Huwag kang papatay. Pumatay ako ng tao. O kaya napuot ako sa tao. Nag-rebellion ako against the law of God. Huwag akong papatay. Pumatay ako ng tao. Ibig sabihin, hindi ako napasakop doon sa kagustuhan ng Diyos na huwag akong papatay. Kaya, pag hindi tayo nagpasakop sa kagustuhan ng Diyos, that is rebellion against God and that is sin. Kasalanan. See? Alright, kaya sabi, huwag ninyong pabayaan ang inyong pagkakatipon para hindi ka maging rebellion against God, against the will of God, at huwag kang magkasala, huwag kang maging pabaya. Kaya, di ba, sila Annalyn, may anak kayo, mga may anak. O anak, papasok na, huwag mong pababayaan ang sarili mo, kakain ka, ha? Di ba? O ikaw, kakain ka, huwag mong pabayaan ang inyong sarili. Alam na, si Sister Annalyn, aalis na yan. May tagubilin si Brother Nino, may tagubilin tayo sa kanya. Sister Annalyn, huwag mong pababayaan ang pananampalataya. Di ba? Huwag mong pababayaan din ang sarili mo. Huwag mong pababayaan ang iyong laging pananalangin. Di ba? May paalaala. Alin man doon sa mga bagay na yon, ay ayaw mo magpasakop, that is rebellion. See? Yun ang kasalanan ni Satanas. Nagrebelde siya against the law of God, against the will of God. Kaya sabi niyo ng Panginoon sa mga Hudyo, ang inyong amang diablo noong unang panahon pa'y mamamatay tao. Hindi siya napasasakop sa katotohanan. Sa isang sinungaling. Puro rebellion yun. Alright? So that is, second, close of probation. Pag ikaw namatay na makasalanan, hindi ka nakapagsisi. Wala na. Hindi ka nakapagsisi, namatay ako makasalanan. Di ba, Brother Yuri? Namatay ako makasalanan. Hindi ako nakapagsisi. Sarado ang pintuan ng awa sa iyo. Paano ba patay ka tayo ng tawad? Patay ka na. Ang patay hindi na makapagdadasal. Sarado na. Ito na nakakatakot yung pangatlo. Yung pangatlo, ito yung tinatawag na general close of probation ang buong sanlibutan. Pakinggan ninyo sa Kapitulo 13 ng Aklat ng Lucas. Ito'y pambuo. Ito, Sister Ivy, pambuong sanlibutan ito. 13 na ang versikulo po ay 23. This is a global close of probation. Ano sabi? 13,
23 ng Lucas, 13:23. Ito yung global close of quotation. Ito na, Brother Romeo. Ito nakakatakot, di natin alam kailan ito. Yes, Patanong ito na, 13:23. Hindi natin alam yan. Patanong. Siguro itaas natin. 23, no? Opo. 21. Sa 21 muna. Ito tanong, Sister Ivy, ha? Pakinggan nyo maigi ang tanong, Brother, ano? 21 muna. Anong sabi? Ito ay tulad sa pampaalsa na kinuha ng isang... Chapter 13. Opo, Lucas Lucas, verse 13:21. 21. Ito ay tulad sa pampaalsa na kinuha ng isang babae at inihalo sa 3 takal na harina hanggang sa ito'y nahalo ang lahat ng pampaalsa. 23, verse 23. 23. At may nagsabi sa kanya, Pakinggan nyo to, ha? At may nagsabi sa kanya, Panginoon, kakaunti ba ang maliligtas? tanong yan, patanong, Panginoon, kakaunti ba malilikas? Anong sagot ni Kristo? 24. Magsikap kayong pumasok sa makipot na pintuan, sapagkat sinasabi ko sa inyo na marami ang magsisikap na pumasok at hindi makakapasok. Mr. Ivy, maraming gusto pumasok sa kaharian ng Diyos pero hindi lahat makakapasok. Lalo na pag nagsarado ng pintuan ng awa, tuloy. 25. Kapag tumayo na ang may-ari ng bahay at may sara na ang pinto, magsisimula kayong tumayo sa labas at tutuktok sa pintuan. Magsasabi, Panginoon, pagbuksan mo kami, at siya'y sasagot sa inyo, hindi ko alam kung saan kayo nanggaling. Kita ninyo, pag mailapat na ang pinto, meron pa rin tatawag. Pakikinggan pa ba ng Panginoon? Sabi ng Panginoon, hindi na kayo ulan. Never mind. Hindi na tayo papansinin. Bakit? Tapos na yung binigay ng Panginoon na palugit sa tao na magsisi. Pero nagpatuloy tayo sa kasalanan. Inabot tayo ng pagsasarado ng pintuan ng awa. Sabi ng Panginoon, there is no more pardon or forgiveness. Sa mga inabot ng pagsasarado ng pintuan ng awa na hindi nagsisi sa kanilang kasalanan. Kaya itong ating ginagawang pananampalataya at pagpupulong, huwag nating gawin laruan ito. Ito ay serious, ito ay hindi laruan na para bagang kasabihan sa mag-asawa. Pag sinubo mo yung kanin na mainit, ay inuuwa mo. Hindi ho pwedeng gano'n. Sabi ng Panginoon, mabuti pang hindi ka nakakilala ng katotohanan sapagkat oras nakakilala ka ng katotohanan at ikaw'y tumalikod, mas masahol ka pa sa kasalanan mo ng buhay. Ikaw'y katulad ng isang baboy na napaliguan na nahugasan na nagbabalik uli sa pusali. Kita ninyo, bigat ng ano ng Panginoon. Ngayon, ito na, last. Baka may tanong kayo, ito na last. Paano nyo malalaman na sarado na ang pintuan ng awa? Number 1,